Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo. Miga love shoutout sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, hello. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So mga lalabs, mga vayots, punta tayo dito sa topic natin kahapon, yung teaser ni Ka Tunying sa interview niya sa kay First Lady Liza Marcos ay talagang umaani ng batikos. So ngayon, pinalabas na po ni Ka Tunying ang kanyang full interview na around more than 1 hour yata kay Liza Marcos. Kaso hindi natin yun panoorin lahat. Swerte ni Ka Tunying, no? At saka yung iba doon, ang topic about sa mga ginagawa ni Liza daw, sa kanyang, ano ba yun, yung love heart at kung ano-ano pa, pinag-usapan doon, Maharlika, kay Sasasot, at kung sino-sino pa. So dito lang po tayo kukuha ng portion sa interview dahil sa teaser doon kay VP Sara, di po ba? So tapusin natin yun, no? Yung interview na yun. So bakit nga ba nagpa-interview? Ito yung tanong eh. Ngayon lang si Liza Marcos nagpa-interview kay Ka Tunying kung talagang nasaktan siya nung January pa yun, di ba? Na pumunta kasi yun yung pinopoint niya doon eh, nasaktan siya na nung rally ng Hakbang Maisog sa Davao noong January 28 ba yun, 29. Habang nagsasalita daw si Pangulong Duterte, nabangag ang presidente, nagsasalita si Polong, nagsasalita si Basti Duterte, si Pipi Sara daw ay tumatawa. Nasaktan si Liza daw doon. So bakit hindi siya nagpa-interview day after? So, no, inisnab lang niya doon sa runway ng aeroplano papuntang Vietnam noon. Yun lang ang ginawa niya. Bakit ngayon lang ba si Liza Marcos nagpa-interview? Hindi din siya nagpa-interview kagad day after nung prayer rally doon sa Cebu or sa Tagum. Hindi po yun kasi yung punto. Yung totoo, nagpa-interview si Liza Marcos after nitong 13 na kulang-kulang 14 billion, pagpalagay natin 13 billion na siya boyas, na kunwari, na huli, na hinatid doon sa checkpoint ng driver na American citizen, no? Dual citizen na US Army. Napalpak ang script ng presidente at ni Abalos at ang style ng pag-interview, etc. doon sa police or sa military or sino ba yun sa checkpoint na yun, ay na halos walang maisagot. Parang yung style ng pag-interview ni Abalos doon kay Joel Escorial. Matatandaan nyo yun. So, ganun ang style. So, dahil alam ni Liza Marcos at ng kanyang grupo na palpak yung kanilang direktor, palpak yung aktor, para ma-divert dito yung issue, magpa-interview siya kay Tunying gamit si VP Sara. Dito tayo ngayon mag-focus. So panoorin po natin itong video ni Tunying. Talaga, how are we? Yes, I was always kind to her. I'm really nice naman eh. Pero when Bong had that Bagong Lipunan rally, she came, and my husband, that was supposed to be December eh. Parang to start the new year, o Bagong Pilipinas, parang huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. And na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. I mean, wow, you had 6 years, why would you call, bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan. And then when, said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging
prime minister perpetuate themselves in power. Tapos ako, I want to say, binibilang ko ngayong mga oras di ba? So, pero tumawa sila. So parang for me, ano yan, mali yata yan, di ba? Parang you're getting swelled from the government, di ba? You're supposed to be the alter ego, we're there protecting you, tapos gagawin mo yan? Mali yan you cross the line. And many things, I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap. May video po doon na kung saan nagsasalita si Duterte, yung senior, hindi naman tumawa si Amy doon Bakit si Sara lang ang binibira ni Ma'am Shi dito? Gaya ng vlog ko kahapon. Bakit hindi din niya binibira si Senator Amy Marcos na from Ilocos ay bumiyahi pa, sumakay ng eroplano papunta sa Davao. Si VP Sara bilang isang Davaoenyo, dating mayor, may karapatan si VP Sara na umuwi sa kanyang lugar para suportahan ang prayer rally ng kanyang ama kontra charter change, term extension ng administrasyon ni Bongbong Marcos na nililin lang nila ang taong bayan. Hindi pa sabi-sabi ni Lisa dito kung ano yung prayer rally na yun. Team Maisog para yon sa anti-chacha. Bakit hindi niya masabi? Term extension, gamit ang economic provision. O ngayon, hindi niya masabi dahil bakit? Napabulaanan na yun na totoong term extension ng pakay dahil kay Attorney Gadon. So ngayon, bakit si VP Sara lang ang tinutuligsa dito in the first place ni Liza Marcos, which is dapat nga unahin niya dito si Amy. Dahil kapatid mismo ng presidente, sister-in-law niya, bakit pumunta sa Davao at sinuportahan ang rally na Team Maisog ni Duterte Sr. Hindi ba kaya ni Liza Marcos tuligsain si Amy, kaya si VP Sara ang kanyang pinagbubuntungan ng kanyang sama ng loob? Kamesa ko. Ayoko. Tapos, sabi ni somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumana ko. No reaction. So, hindi, bangag. Mukha ka naman talagang bangag. Mabuti ba, First Lady Liza Marcos, inamin mong mukha ka talagang bangag. Dahil totoo din naman Mukha ka talagang bangag. Dito nga sa interview mo kay Tonying, mukha ka nga walang ligo, walang hilamos. I said that the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Ganun pa. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she... Wow, ang kapal mo. Mag-wish na unless she say sorry. Bakit? Si VP Sara ba? Ang direktang nanira kay Bongbong Marcos na tinawag siyang bangag. Hindi ba? Hindi, si Duterte. At kung yun pala, Liza Marcos, ang pinopotok ng butod mong tiyan dahil tinawag si Bongbong Marcos na bangag ng dating presidente, isa lang po ang solusyon dyan, madam. Magpa-drug test kayo. Kasama ka. Isama niyo si Duterte, yung mga Duterte, lahat. Mula sa Duterte Senior hanggang sa kanyang mga anak, ikaw din, mula sa asawa mong presidenteng bangag, ikaw, sila si Anton Lagdamio, sila si Boying Rimolya, si Abalos, lahat kayo dyan sa PDEA. Magpa-drug test kayo. Di po ba? Yun ang solusyon para hindi tawaging bangag ang asawa mo. Na ngayon, nakatatak sa utak ng mga taong adik si Bongbong Marcos dahil hindi man siya, tinanong na siya hinamon na siya ni Duterte, magpa-drug test tayo sa Luneta. Hindi dugo yung 2 minuto lang release kaagad negative. Hindi doon. Hair follicle.
ang ipadrag test ninyo at sa Lunita para makita ng taong bayan na hindi talaga bobodolin na naman yung tao. Yung mga Pilipino, di po ba? Yung naman pala yung pinuputok ng butsi mo at sasabihin mong bad shot si BP Sara sa'yo. Tinanong mo din ba si BP Sara kung bad shot din ba siya ikaw sa kanya? Well, according to Harry Roque, in the first place, noon palang panahon ng kampanya, kung bad shot pala sa iyo, Liza Marcos, si BP Sara, bakit hinayaan mo na magiging ka-running mate ng asawa mo, si BP Sara? So, ikaw ay manggagamit din. Tama si BP Sara manggagamit ka. Sasabihin mo nga yung bad shot siya sa'yo? Manggagamit ka. Bakit? Dahil alam mo, hindi mananalo si Bongbong Marcos kay Leni Robredo kung iba ang running mate ni Bongbong Marcos that time during election. Hindi siya mananalo. At ang kapal ng mukha mo din magsabi, wala kang mandato, gaya ng sinasabi ni Harry Roque, nila ni Malutikia, wala kang mandato sa gobyerno. First Lady ka lang at nakikinabang ka, lumalamon ka, pumaparti ka, umiinom ka ng mamahaling alak mula sa pera ng taong bayan na nagluklok sa asawa mo diyan. She crossed the line. Magsabi ka na unless kung magsorry siya, bakit? Yung mister mo ba? Nagsorry ba sa taong bayan ay pinangako niya yung 20 pesos na kilo ng bigas, pababain ang presyo ng bilihin. Ang nangyari ngayon, pataas ng pataas ang presyo ng bigas, ibang bilihin, kuryente, tubig, pamasahe, petrolyo. Nagsorry ba si Bongbong Marcos? Kalimutan na natin yung nakaraan, yung mga pagnanakaw na sinasabi ng mga kalaban ng Marcos dati kung paano sila babuyin. Hindi nga nagsorry si Bongbong Marcos doon, di ba? Sa mga namatay sa panahon ng panungkulan ng kanyang ama. Nagsorry ba si Bongbong Marcos? Wala. Kung ikaw, dahil tumawa lang si BP Sara doon sa gusto mo, unless kung magsorry siya, hindi, no? Hindi kailangan ni BP Sara magsorry. Kaya ba bakit galit yung ibang mga tanso bangag supporters? Na si BP Sara daw kapag tinatanong puro no comment, no comment. Kasi ayaw ni BP Sara, iniiwasan niyang lumakalabas ng isang salita na baka mamaya ikasakit ng loob ni Bongbong Marcos. Kaya puro siya no comment. Dito na nga lang, sa kanyang paglabas ng sabing tambaluslos. O nag-trending nga yun tambaluslos nga lang yun Wala siyang pinasabihan doon kung si Martin ba or kung si Bongbong Marcos or sino ba yung tambaluslos. Pero, ano nangyari? Trending. Itong huli, manggagamit. Mangga nga lang yun O anong nangyari? Paano pa kung si BP Sara ay maglabas ng salita? At dahil diyan, kaya iniiwasan ni BP Sara makapagbitiw ng salita na hindi magugustuhan ng first family, baka masaktan niya. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan between the No, I mean, the for two of me, you? nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally. Excuse me, Liza Marcos. Yung sinasabi ninyong sasama-sama tayong babangon muli, kayo lang po yung bumangon dahil ikaw ngayon ay nakipag-merger. Dahil ikaw naman ang nagraran talaga ng gobyerno ngayon ginawa mo lang spokesperson si Kuting. Dahil under naman doon talaga sa'yo. Tandaan mo, Liza, nung interview sa inyo nung panahon ng kampanya ni Boy Abunda, anong sinabi ni Bongbong Marcos doon? Kayong dalawa yung in-interview doon. Ang sabi ni Bongbong Marcos, ikaw ang kanyang magiging personal
na kanyang, tawag dito, nakalimutan ko yun, oy. Advisor, magaling ka daw dahil abogado ka. Hindi ka naman pala nakapasa doon sa exam, board exam sa New York. Mamaya yun na ipakita ko. Nasa Google yun. Mag-Google kayo sa abogado.ph. Andun si Liza, hindi nakapasa. So yun. Ikaw, ang kanyang magiging personal na tawag dito, advisor, dahil magaling ka daw, mag-arrange everything. O diba? So, lahat din ngayon nang nangyayari kung bakit palpak ang nangyayari sa gobyerno dahil ikaw ang nagbibigay ng advice sa mister mo na sinusunod din niya kasi kung hindi, jumbag abutin niya. Ulitin ko na nasasaktan kang tinatawag ang mister mong bangag. Magpa-drug test kayo as simple as that. Oh. What we were expecting then was maybe she would have stood up or defended her. Maybe you should ask her. I'm just the outlaw. I know what line not to cross. Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday we have a family lunch. Once ka my mother-in-law said, "Iya, hindi mo iniimbita si Amy sa mga Ma'am, ako pa. May group chat kami, lahat sila nandyan." Sabi niya, "Anong group chat?" Ma'am, hindi ko na No, but she's always invited. Kailan pa kayo huling nagkausap ng civil? When did we? Christmas, I think. Opo. Kagaya din naman ng observation ng iba, masyadong mabait ang asawa niyo. Kayo po, do you share the same view? Me? I told you nga 6 months. So, wala siyang comment about Amy na pagpunta doon sa Davao Rally. Nakasama si VP Sara. So, napaka-sensitive or insensitive ni Liza Marcos. Dapat buljakin niya, bayaw niya dito eh. Pero hindi niya ginawa. O, diba? So, may talagang halata mo dito na ang pinupunto lang talaga niya dito si VP Sara. Pero Liza Marcos, ulitin ko, si Bongbong Marcos ay hindi makaupo pagka-presidente at wala ka sana dyan sa posisyon mo ngayon, te. Kung hindi dahil din sa tulong ng mga Duterte na pinupush through talaga ni Amy Marcos na yung solid north at ang south, magsama para mabuo, matalo si Lini. Tapos sabihin mo, Lini, never do that. Wow! Hindi nga, mas masaklap nga si Lini. Buong mundo, buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino, buong mundo napahiya sa ginawa niya doon sa United Nations. And ito pa, mga lalabs, mga bayot. So, tapusin na natin doon sa kanyang interview. So dito po tayo sa kay Leni Robredo, nasabi niya, never do that. Si Leni Robredo po, mga lalabs, mga bayots, alam naman natin kung paano din niya tinawag na magnanakaw si Bongbong Marcos. So, balita po ito ng Rappler. Anong taon ba ito? Sadali. Noong 2019, itong sabi dito ng Rappler, ito October 15, 2019, funny that accusation of stealing would come from Bongbong Marcos, Robredo said. Vice President Leni Robredo did not mince words against her full fraud accuser Ferdinand Bongbong Marcos Jr. who once again claimed she had robbed him of the vice presidency. So ito yung dahil dito sa electoral tribunal na protest, no. So ang sabi ni Lini dito, parang nakakatawa naman. Yung siya yung nagsasabi noon kasi between two of us, hindi ako ang may ugaling mag-rob. Kasi hindi ugaling magnakaw. So Liza Marcos,
Sasabihin mo, never Lini do that. Sa asawa mo nga eh. Sinasabihan ni Lining magnanakaw. Ano talaga eh. Bangag ka talaga din kahit kailan. Hindi daw sinabi ni Lini. Hindi niya ugali ang magnakaw. Doon pa nga lang eh. Tapos ngayon, puring-puri ka kay Lini. Well, action, gagamitin mo lang si Lini at yung kanyang mga supporters sa 2025. Gusto mo, ginamit mo na si Sara, gusto pa siyang gamitin ngayon. Nasa inyo yan, mga Lini Robredo supporters, kung magpauto kayo dito kay sa mga Marcos na to, bahala kayo.